Yung pagsali ko ng Boss Ironman, it's still in question actually. May mga ibang tao na umaasa rin sa akin kaysa mga ka-araw. Kaya napakahirap umalis ng 2 araw at least. Hey, what's up guys? What's up mga ka-araw? Okay, biyahe tayo today. So, ngayong araw ay Monday, Lunes. And tayo ay pupunta ng opisina. Okay, so we're gonna be taking EDSA. So, samahan nyo ako guys at mga ka-araw sa biyahe natin today, okay? Alright. Defective na yung ating KY Pro guys. Nawawala na yung kabila, nawawala yung kanan. Well, may 2 years na rin kasi ito, so I'm not sure kung inaabot ng mas maraming taon to, pero as far as I know 2-year-old na rin to. Maybe bawi na rin natin, di ba? Shoutout pala dun sa mga nakakasalubong natin sa Kali minsan. Ayun, naalala ko dahil nag-comment yung kaaro natin kagabi, si Kaaro Jonas. Yun, nakita ko siya sa BPI sa Monumento. Pagka-withdraw ko, biglang nagsabi Kaaro, natuwa naman ako. Pakonti-konti may mga nakakakilala naman sa atin. Sabi niya bibila raw siya nito Vouch, alam niya na ha. Joke lang. Ulitin ko lang, hindi po ako ahente ng Vouch. Binablog ko lang yung motor natin and hinihiram ko lang yung mga motor nila para ma-try natin and magawa ng review. Alam niyo guys, sa mga ka-araw minsan sumasakit na likod ko sa maneho natin sa kotse. Sa motor hindi Kaya kung walang mga dalahin, mas pinipili ko na lang magmotor, especially with this bike. This is again the 525 DSX adventure bike offering ni Vouch. Pinakabagong adventure bike nila. Soon they'll be bringing us hopefully the 800 or 900 DSX. Yung pinakita ni Sir Sak sa EIC MA EICMA. Okay. Ang kapit talaga ng gulong nito guys sa mga ka-araw. Super satisfied ako sa gulong. And then ang ganda rin na suspension nito. Hindi siya malambot, pangit naman masyadong malambot Tama-tama lang na lumalaban sa lubak. Ganyan siya. Okay. Oh, that's red. So ang ibig sabihin pala ng pula ay go, no? Ay nako. Well, just be safe kung gagawin niyo yan. I think there was one single time na may nag-comment na sa vlog ko, napansin ko kasi yan. So anyway, sinabi ko na mali yun, huwag nyo gagayahin. And may nag-comment sa atin na hayaan mo na lang ka-araw, buhay nila yan guys. Maling paniniwala yun para sa akin. Kasi what does that make you? Condoning yung malinaw na mali, diba? Hindi naman yata tama yun. Okay, but of course we're not perfect. Pero ayun kasi malinaw yun yung mga stoplight na yan, malinaw na violation yan, pero ginagawa pa rin ng iba. And I guess although we are not obliged banggitin yan, we do it for the sake of education, diba? Thank you. May nag-comment din guys sa mga ka-araw. Sabi ni, basta sino ba yun? Sabi niya ang ang stable daw ng motor. Yes, that's true. Kung napapansin ninyo, hindi siya yung nagdadabog na klase. Power is okay. Smooth ang power ng delivery niya, or power delivery niya, I mean. Hindi bumibigla-bigla, especially pagka uusad ka pa lang. Suabe. Pero pagka dire-diretso, rektahan, doon naman niya papakita yung tunay niyang kapangyarihan. Saan pa ba mga tanong niyo rito? Binabalikan ko lang yung mga tanong nyo kasi para masagot natin at provide natin ang information na kailangan nyo. Top speed, natakbo to ng 180, isang straight ko lang. Yung vlog na in-upload ko kahapon, yung biyahe natin pa Manawag, check nyo yun. Medyo mahaba-haba yun
I mean, isang straightan ko lang para matesting lang. Ayun, pagkitang gilas siya 180. I mean, that's I guess something that you would expect from this kind of segment ng bike, di ba? Adventure lang hindi naman siya sport bike. Yung sa sport bike, CRR, kayang-kaya nun kahit mga 210. Ang hayahay ng buhay pagka nakamotor ka talaga. Minsan may mga pagkakataon na parang kailangan natin gumawa ng mabilis na decision pagdating sa bilis, no? Sometimes makikita nyo na uy, ba't biglang binilisan ni Kaaro? Parang alanganin yon. Okay, sa mata ko that time kasi parang yun ang dapat gawin, no? And I bet tayo lahat meron tayong mga ganun It's sudden or few second decision na kailangan natin gawin sa pagmamaneho. And nangyayari yan normally pagka sobrang mabilis tayo. Okay, that's why hindi advisable na laging nagmamabilis ka, kasi yun ang kadalasan nagiging cause ng aksidente, yung tipong sudden or split second decision. Yan. In an environment na pareho yung dito Manila, EDSA, may mga ganong pagkakataon, kaya importanteng educated ka sa pagmamaneho dito, no? Paingat. Okay, nakita nyo kanina medyo nagmadali ako kasi parang medyo alanganin pagka nagbagal ako. Okay, alright. Oh, anyway, so yun. Well, sa mga Kaaro, kung meron nga sa inyong sasali ng Boss Ironman, paki-comment nga sa comment section. Nagtatanong sa akin kung sasali ba ako. Actually, hindi pa tayo sure. Gustong-gusto ko kaso the kind of job that I hold right now is kind of time demanding. Yeah. We'll see. Kasi nagko-consult ako ng opisina and medyo hirap kumuha ng approval. Pagka nangangamuhan ka din, merong mga bagay na kailangan kang syempre sundin sa kumpanya, diba? Or even not, well, in my case naman, pwede ko siyang gawin with my own discretion. Kumbaga, wala namang 100% na pipigil sa akin. They'll say things lang, but at the end of the day, hindi ko naman magawa ng yung decision na 100% na go ako kung ako tatanungin, kasi may mga ibang tao na umaasa rin sa akin guys sa mga Kaaro. Sa sales profession ko guys sa mga Kaaro, I'm a leader, no? So may mga taong umaasa sa akin, kaya napakahirap umalis ng 2 araw at least. In fact, kahit mga biyahe ko sa probinsya nung kailan, nagpangasinan tayo, that's only balikan guys at mga Kaaro. And take note, that's even a holiday that time, no? It was December 30 nung tayo magpunta. Ang Ironman, syempre, ang event naman para sa mga sumasali, hindi lang mismo dun sa pagbiyahe, no? Doon sa challenge mismo. But you'll have to prepare. You have to prepare for it, syempre. Mahirap yung, alam mo yun, physically hindi ka ready, kaya dapat mag-prepare ka, practice. Syempre mahirap sumabak ng ganon lang, although sanay ka na sa motor mo, mga ganon, pero you have to be prepared mentally and physically din. Okay, kaya hindi ko ma-commit 100% at this point Ayun, may mga umaasa kasi sa atin, kaya yung pagsali ko ng Boss Ironman, it's still in question actually.
It's still a question. Ba talaga pagka nakamotor, no? Super time saver. Malaking bagay na makakasave ka ng ilang oras araw-araw. They say time is money. So kung nakakasave ka ng time mo and be productive sa mga bagay-bagay na kailangan mong ayusin, then ayos, you earn more money, di ba? Oh, himala ngayon hindi masyado ma-traffic Normally dito sa area na to, Muñoz, EDSA Muñoz, maraming traffic. But so far so good. I guess that's good for us. Wag lang sana umulan, no? Hayahayang EDSA ngayon, nakakatawa. Pero alam niyo malamang saan to magsisikip sa may bandang Cubao ilalim, lalong-lalo na. At 31 kilometers na rin pala tayo, guys. Malapit-lapit na rin ang ating first na PMS. So after nito po pwede na tayong bumakbak, no? Ay. Guys, may Godzilla, GTR. Ang ganda nito, GTR yan, guys. Race bike tuloy. Race car. It's a nice car, baby. Lamig-lamig ang hangin, parang ulan mamaya. Hindi pa rin talaga ako sanay sa guys, sa pangakaaraw, sa paggamit ng ng top box. Panitingin pa rin ako sa likod. Parang may feeling ako nababagsak siya lagi. Although very convenient pala siya. If you have any question tungkol dito sa motor na to, the 525RR, the ACX, itatry natin yung ACX. Baka nga naman kasi may gusto makapanood ng video na sa inyo. Try natin siyang gawa ng mga daily na ganito para makita nyo kung paano siya nagpe-perform on different situations. Like right now, EDSA, kita nyo naman nagpe-perform ang DSX sa EDSA, diba? Ulan, malamig ang hangin parang babagsak yung ulan Wala pa naman tayong dalang kapote. So anyway guys, at mga kaaro,
Malapit na ako sa office. Ang office ko sa may bandang Tuazon lang, corner EDSA. Yan. I sell properties, by the way, ha. Kung may naghahanap sa inyo, ang trabaho natin as real estate broker, currently I am with Ayala's brand, Amaya Land. So Amaya Land is yung affordable brand ng Ayala. Meron tayong project sa Cubao at doon yung office natin. Yun din yung aking project bilang isang project director. Yung title ko ano lang yan, title lang yan. Ano lang yan, parang pampaganda lang. Pero basically nagbebenta tayo. So, tumutulong tayo sa mga tao para makapag acquire ng property, investments. If in case gusto nyo makilala yung mga or makita yung mga project na binibenta natin, let me know sa comment section. Pwede tayong gumawa ng video na ganon para mas alam nyo yan, para may malaman nyo yung mga project na hawak natin. Pwede naman natin gawin yan. Okay, so let me know. Kasi baka meron sa inyo syempre naghanap ng mga house and lot. Meron tayo mga pricing mga 1.6, 1.7 million sa mga probinsya. Tapos meron din tayo mga syempre mga condo. Ayan. Ayan, Cubao na tayo. Kasanang uulan, may ibang errands pa tayo. Come on, let's go. Yun lang. Naalala ko pala guys at baka araw sa bahay may nakadaan minsan. Tapos sabi niya ito raw yung mga ito raw yung mga motor ng vlogger. Hindi po, lahat po tayo pwede magkaroon ng gantong motor or pwede magmaneho ng gantong motor. Masyado lang na-hype ng mga vlogger kasi, no? Pero pwede kahit sino. Tawa ako eh. Hindi niya ako kilala. Siyempre hindi na ako nagpakilala. Nahihiya kasi ako magpakilala guys sa baka araw na minsan. Alam mo yon, pagka hindi ka pasikat para may ganun feeling eh. I mean, not for a negative reason. Basta. Okay. I want to, parang sa akin, parang I want you to discover me because of the content or the value of the contents that I make. Ganun siya. Oh, I remember this place. Dito rin ako dati nagtrabaho guys. Sa kabilang kanto. Sa call center pa. Mga ka-call center natin dyan ha. I've been in the industry ng call center, customer service representative, for almost 6 years. Ayan. Ayan, nakakamiss yung ganang trabaho din. Di ka sayang. Alright, lapit na natin. So I guess yun muna guys at mga kaaro. 837 kilometers. Batang bata pa to. Alright, so yes guys at mga kaaro, thank you so much for watching.
Vogue 525 DSX. You're the best. Wow. Vogue, bekende man. Ayan, dyan tayo sa building na yan. Ito Amaya Cubao.